welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Elevate Mountain. Pinalik ng pa. Turning over. Woo! Biyahing Brandon ba tayo? May pupuntahan tayo ngayon sa Brandon. Okay. Diba, ang dilim? Wala kang makita, diba? Sa ating ilaw. Okay, so from Winnipeg, okay na, may kasama na naman ako. Nakita nyo kanina. So from Winnipeg, pupunta kami ng Brandon. Kanina hindi na ako makapag-film. It's because sobrang dilim pa. Umalis kami sa Winnipeg is 8 o'clock. Umalis kami sa Winnipeg 6 a.m. and it's already, time check natin is 8 o'clock. Pero kung makikita mo dyan sa side na yan is medyo madilim pa. It's because winter time. At syempre kasama pa rin natin yung ating mystery driver, the sweet lover. Ayan siya. Musta mga pare ko eh? Alay, Uber driver naman muna tayo. Loyang buhay. Loyang buhay. Buhay Canada. So, yun na nga natatakpan na yung ilaw. So, siguro pagdating natin doon, nandun na tayo. Tingnan natin yung mga kasama natin doon na mga Pilipino na bibisitahin natin sa Brandon. So, in a few sec, papunta na tayo. 1, 2, 3, go. Oh, nice. Thank you. You do cameras too, or? Yes, my sister's a photographer. Oh, awesome. I like doing the videos. I do videos. Yes. It's much more fun Yeah, with the editing and stuff. yeah, it is. It is. And So then you do edit videos too? No. I do for my nieces and nephews when they got married. I do their wedding videos and stuff like that. Yeah. Oh, awesome. So yeah, I just got this. So that's a beautiful camera. All right. I like the lens. So that's my Nice one. sister started out. It was her passion since she was young. Now she does weddings and stuff like that. Works her photographer, so works out. You work so well, right? Mm-hmm. That's what I'm doing right now. First bite to para sa inyo mga tol after 2 hours of drive. And here we are dito sa Brandon. So ito, nandito na tayo sa Brandon. So ang problema namin ngayon is hindi namin alam kung saan yung lugar ni Alan. So on that part of the city, yun na yung pinaka Brandon. So hahanapin namin ngayon kung saan sila ngayon nakatira. So ang bibisitahin natin dito is yung mga bagong dating dito sa Canada na mga butcher na nagtatrabaho sa Maple Leaf. So kailangan nating i-google dahil ayan, malamig na at nag-i-start na ulit mag-snow. So sige na, let the search begin. So may problema tayo. Ang problema natin is hindi namin alam yung address na pupuntahan namin. Naliligaw kami. Pumunta lang kami rito, sabi pupunta lang kami ng Brandon, pero ang nakalimutan naming itanong is yung address. Kaya antay namin magising yung pupuntahan naming tao. Siya po yung nagyaya. Hindi niya alam yung address. Eh wala eh, tulog pa eh. At natulog. Hoy, gising! So natagpuan na po namin yung nawawalang bahay ng ating kaibigan. At nakarating po kami kasi kung hindi baka tumambay kami dun sa Tim Horton. Mas marami kami magagastos. Kasi doon na kami kakain, doon na kami titira. Puntahan natin sila. Yes, boss.
Dito kami sa labas. Ha? Bumalik lang kami dito sa likod. Lamig. So yun nga, nakarating na. Dito, nagpatunog pa ng sasakyan. So ito yung lugar nila rito sa Brandon. So first time ko rin nakapunta ng Brandon. Sir Alan. Oy, John. good morning. Good morning. Tara po. Dito na tayo. Itong apartment nila. Oh, bango ah. Makiki house crash to muna. Oh, hi, sir. Gerald. Oh, yan. Dito na kami. Sir. JV. John. Ayan, nagkakaroon na ng kama yung nagaganap. So, nandito na nga tayo sa mga bahay na pinuntahan namin dito sa Brandon. May mga bago tayong kaibigan. At syempre, nagbigay ng t-shirt sa atin si Mr. Alan Gonoan. And syempre, nakilala natin ngayon si Gerald. So, mag-home tour tayo. Gagawin natin is mag-apartment tour dito sa bahay nila. And syempre, kakausapin din natin sila kung ano yung mga experience nila rito. Lalo na si Gerald, unang dating dito sa Canada, first time mag-abroad. Tanungin natin kung ano ba yung first time experience niya and kung ano yung trabaho niya sa Pilipinas. And same thing, ganoon din si Sir Alan. Si Sir Alan Gonoan. Ganda dito kasi, ganda ng ilaw eh. Oh. Ito, ayan o, yan yung window. Di ba? Ganda ng ilaw. So, tara, puntahan natin. So, mula doon sa cold room, isang step up doon, ito yung kitchen nila. Pagpasok ng pinto, si Kuya nagtatago. Papasok ka po ba? Sige. Hindi, sige. Ayaw niya mag-focus sa camera. So, yan. Oh, kuya, baka expose ka. Ayaw niya mag-expose. si Gerald, bago nating kaibigan dito Kamusta? sa buhay sa Canada. So, Sa yan. mga taga-Pinas dyan. Mukhang may sipon ka, sir. Ah. Oo, masama ang pakiramdam ko. Ito, panlaban natin. Panlaban. Tissue. Tissue ang panlaban sa lamig. Nakakailang roll ka na ba ngayong araw na to? Umpisa wala. Umpisa. Kalahati na, wala pang 30 minutes. Pinawaan. At syempre, yung nagbigay sa atin ng t-shirt, syempre, ayan. Kasama na natin. Hello po. Sir Alan. Dati nagpapa-shoutout lang. Ito po, kasama ko na sila. Siya na po yung mag-shoutout sa sarili niya ngayon. Okay. Kinakamusta ko po yung sarili ko. Anong doon to? Shoutout po kay... Shoutout po kay Alan Gunawon. Ito na po. Siya po yun. Ako na po yun. So dati siya yung isa sa mga nagko-comment dito sa buhay sa Canada. Siya rin yung isa sa mga taga-subaybay natin. Pero ngayon tingnan nyo, kasama ko na ngayon dito sa Canada. Oo. Nakalaking tulong nung mga vlog nila actually. Lahat ng mga para ma-overview yung kung ano yung Canada. Very informative naman kasi lahat ng napapanood doon. So, it's a big help na rin yung vlog nila. Anyway, dyan pa rin naman kayo. Subscribes lang kayo. Marami kayo lahat ito matutunan. Ngayon, na-experience namin lahat ng binablog nila. Yung totoo tong experience talaga. Iba kasi yung pinapanood mo sa kabilang side ng video kumpara mo dito sa mismong actual na Oo, napakalaki talaga. nandito na, Oo, iba na. Iba talaga. Yung expectation mo, sabi nga, expect the expect the worst. unexpected, yeah. Kasi pagpunta mo dito, akala namin ganun lang eh. Pero yung adjustment napakatindi. Lalong-lalo na ngayon yung climate, sobra na. So, andun kami sa stage ng transition. So, napakahirap para sa amin. Sa atin, lalo na't galing tayo sa tropical country, hindi pa tayo dito.
I'm talking about the climate pa lang yung social life, yung trabaho, hindi tayo pwede papetik-petik. Ito kung pwede nga lang 2 to 3 jobs kailangan i-grab natin para tayo makasurvive sa mga bills. Sa bills, yan. Bills, yun. Mabubuhay tayo dito lahat, kailangan babayaran. Yun. Yan ang first-hand experience ni Mr. Alan dito sa buhay sa Canada. So, yun yung mga sinishare namin dito. And syempre, at first hand, kung mapapanood nyo yung mga videos na ginagawa namin or yung mga content na ginagawa namin dito, kung nasa Pilipinas ka pa lang, at least nagkakaroon ka na ng idea. And then, syempre, hindi mo i-expect mo yung mga akala ko to sabi-sabi. Pero hindi, yung pala, totoo yun yung mga nangyayari dito. Ano po yung aming reyna ng tahanan? Mrs. ba yan? Nagulat Hindi na. Oh my God, ang lamig sa labas! Hi po! Hello po! Napaka-lamig sa labas! Malamig po, no? Ay, si Alan pala. Hindi mo pagkilala. Kayo lang! Sinuo ang lamig. Sinuo ko ang lamig para sa ekonomiya. Sa ekonomiya. Ayan, yung Rosalie galing sa work. Kakauwi lang. Ilan suot mong damit? Ha? Ilan suot mo? Patong, ilang patong? Pangatlo lang naman. Pangatlo. Paano sila makalakad? Nakakakalakad sa bigat ng lamig. Pingwing kanina galing araw Ganun kakapal yung suot niya, pang kontra sa lamig dito, sa labas. Apat yan si Gerald. 4 na patong. Pagka sa pantaas pa lang. Isa nagsasando pa ako, tapos t-shirt, tapos primer jacket, tapos yung pinakang coat. Kapal lumabas kami. Naka-pants lang ako. Nakatiyo yung kita ako. Oo, kati pala. Yung pala yung frostbite, hindi mo mararamdaman. Pag nasa ano ka na, sa warm temperature ka na, tsaka mo... Kasi namamanhid na eh. Oo, mamamanhid na pala, hindi mo... Kaya kailangan ingat kayo. Yung mga, kung balak nyo pumunta dito, mag-prepare kayo ng maigi. Sa mga panlamig na, Pwede ba sila mag-practice muna sa freezer? Oo, pwede. Actually, yung sagot ko sa interview, nung in-interview ako sa Pinas, kung kaya ko mag-adjust dito, sabi ko, siguro kasi ako lagi naka-assign sa freezer namin pag nag-inventory. Yun ang siguro what qualification ko kung bakit namili ako. Pero pagdating dito, iba pa rin. Mas malamig pa kaysa sa freezer. Wala pa nga yung dobleng temperature ng freezer. Mas malamig pa rin. Oo, mas malamig. Apat na beses yata. Yung sinasabi nila sa amin, negative 52 daw nung nakaraang taon. Oh no! Kaya ang freezer, 18 to 21 lang ang temperature. Doble na nasa freezer. Ang doble, halos tumrible pa. Di ba? Kaya kailangan maghanda kayo talaga. Shoutout sa misis ko. Hi, Cherry. Ayan, sa Diso Clan and Bernardino Clan. Shoutout sa inyo, mga taga San Rafael, Bulacan. And Florida Blanca, Pampanga. Kumusta kayo lahat dyan? Ako po yung may sipon. Happy New Year! Ito pa ang New Year ko, sasalubong ako ng may sipon. So yan, shout out dun sa mga sinabi ni Gerald na ngayon ay nagre-recover dahil may sipon. Tinamaan siya ng sipon dahil nga sobrang lamig dito. Kaya yun, marami experience dito kaya tatanungin pa natin sila na mas marami. And then, ano ba yung tatlong challenges nyo na na-encounter dito nung first time na makadating kayo dito po sa Canada? Ay, second time nyo na po? Diba? Okay, this is my second time. Ako first time. First time. Ano po ba yung first time yung na-encounter? Ang Yung first unang-una. time. Ay, napakalamig. Yun. Yung climate, yung adjustment. Ako nga pala si Gerard, taga Pampanga. May pa Aldo, kaya kayo nga, karing Kapampangan ken. Napunta ako dito through, working permit.
Shoutout din pala sa misis ko. Yeah. Ay, Cherry. Ang pangalan? Anong pangalan? Cherry. Cherry. Bernardino Diso. Pwede pakat yun ah. Isa rin, ulitin niya pala. O, si shoutout ulit. Iba yata yung nabanggit eh. Tol, bagong part-time ba yan? Pinoy, bagong part-time. Part-time tayo, wala eh. Kulang kita eh. So, ayun, part-time na naman siya. May inaayos na naman siya ang computer. Oh. Hinahack ko yung account mo. Kamusta na po dyan sa Canada? Para ano ah. Nasaan po ba kayo? Nasaan po ba kayo ngayon? Kaya at makitip at makitravel dito sa buhay sa Canada. Yun! Ayos!